in this video, i-share ko na sa inyo yung alpha call na binabanggit ko last time sa TikTok ko or in-upload ko din dito sa YouTube ko. But bear with me, meron kasi akong throat infection, so baka iba boses ko or mahina ang boses ko, no? So, ang tinutukoy kong alpha call dito is yung Night Crows. So, ito yung bagong play-to-earn game na lumabas lang nung March 12. No, March 13 ngayon. So, lumabas lang siya kahapon. And nakita ko sobrang daming streamers, ang dami naglalaro, as in sobrang dami naglalaro, no? I think more than 150,000 players ang naglalaro na nito ngayon. Why? Because, first of all, maganda yung graphics, no? I think this is one of the first, if not the first, no, na blockchain or AAA game na merong blockchain economy. Alright. So, besides sa pag-share ko ng itong alpha call na to, i-share ko rin sa inyo yung tokenomics nito. Kung paano ba nag-work, what's the strategy here, and paano ba bumili ng mga tokens nila, no? Paano mag-participate sa blockchain economy nila. So itong Night Crows, under Wemix blockchain siya. And if familiar sa inyo yung word of Wemix, it's because nakapaglaro kayo siguro ng Mir4. So under same blockchain yon, yung Mir4, yung Mir-M. So actually marami pa silang ibang games eh. Makikita mo dito, meron din siyang Yulgang, Decaron-G na may halang blockchain economy. Lahat yan ay under Wemix blockchain. So itong Nightcrow ay nasa under Wemix blockchain din siya. It's a AAA game na MMORPG kung saan nag-grind ka, nagpapa-level up ka, marami kang pwedeng pagpilian ng class like swordsman, tank, healer, mage, archer, assassin, mga ganyan. And then magpa-level up ka lang, syempre meron ka mga certain requirements na items na kailangan mo pa-level up or pa-upgrade, may kailangan kang bilhin. Meron din silang shop dito kung saan pwede kang gumastos ng totoong pera. So basically, kung paano tayo maglaro ng mga MMORPG game dati, same na same lang din to. And ang maganda dito sa Night Crows is cross-play platform shop. Pwede sa mobile, pwede sa Android, pwede sa iPhone, pwede rin sa computer, sa PC. So very accessible siya sa lahat ng mga users. And it's a cross-play platform. So pwede kayong magkita kung meron kang friend na sa mobile, tapos ikaw nasa computer ka. Alright, so typical MMORPG na mas maganda yung graphics, no? Sikat na sikat to, I think sa Korea, lumabas na tong game na to sa Korea, I think last year lang. And ngayon yung global launch, kahapon lang yung global launch. Pag-usapan natin yung tokenomics kasi ito yung pinaka-integral part kung bakit tayo naglalaro ng Night Crows is paano tayo papaldo, paano tayo kikita dito. So let's talk about that tokenomics, no? So share ko din sa inyo strategy, ano yung mga coins na dapat i-hold, ano yung mga coins na dapat ibenta agad, or etc. No? So dito sa Night Crows, meron silang 7 na different utility tokens. These are all blockchains, no? These are all tokens. Meron tayong Crow, Papyrus, Morion, Promote, Gear, Tear, and Feather. But the most important thing here, yung pinaka main coin nila dito, or main token nila dito is yung Crow. Right? So Crow ang main trading pair ng 6 other different utility tokens. Meaning, if gusto mong bumili ng Feather, kailangan mo ng Crow. If gusto mong bumili ng Gear, kailangan mo ng Crow. If gusto mong bumili ng Morion, kailangan mo ng Crow. Okay? At the same time, lahat to pwede mong i-grind in-game. So sa in-game, nag-earn tayo ng diamonds. Itong diamonds, marami tong utilities. Pwede mo to gamitin tong diamonds pang mint, pang bili ng Crow token, kung saan pwede mo siyang ibenta sa mga decentralized exchanges. Meaning, dito ka kikita, no? You earn diamonds in-game, you convert it into Crow token, and yung Crow token ko-convert mo into USDT, stablecoins, then kakash out ka. Dito kumikita yung mga tao. Itong diamonds, maraming utilities yan. Okay? Maraming utility, napakadaming pwedeng gamitin sa utility sa itong diamonds na to. Pwede mo itong gamitin pang bilhin ng mga battle pass. Pwede mo gamitin ito pang bilhin ng mga yung mga extra items, yung mga pay to win items dito sa shop. Pwede mo din gamitin ito pang bilhin ng mga items sa parang sa world shop, no? Parang world market kung saan pwede mag-buy and sell ng mga buong lahat ng user. Kumbaga user economy, 'di ba? Player-based economy. Ayun yata yung tamang term. So, diamonds ang ginagamit for buying and selling ng mga weapons, items, skill books, lahat-lahat.
So maraming utilities itong diamond na to. So in-game, you earn diamonds, you use diamonds to upgrade, or you use the diamonds to convert to crow, to sell, para magkumita ka. At the same time, pwede ka rin mag-burn ng crow token dito sa graph nila, no? If kailangan mo ng diamonds, no, pwede kang bumili ng crow and convert these crow tokens to diamonds para bumili ka ng mga kailangan mo in-game. So this is the selling pressure and also the buying pressure for crow token. Nakakasunod pa ba tayo? Kasi syempre, kung mga tao, mga user, yung mga player gusto bumili ng diamonds, kailangan nilang bumili ng crow. So pag bumili ng crow, that's a buying pressure. At the same time, yung mga players na nag-earn ng diamonds, gusto mag-profit, bibili sila, magmi-mint sila ng crow, no? Hindi sila bibili, magmi-mint sila. So out of thin air, magmi-mint sila. So syempre, yung crow token, ibebenta nila yan sa decentralized exchange. So that creates selling pressure. Yan naman yung selling pressure. Yan yung inflation. Inflation, mint, inflation, burn, deflation. Okay? Crow ang pinaka-importante dito. Kaya yun ang pinaka-main topic natin dito, no? So ayan. So mapapansin mo, minting of tokens, kailangan mo ng more yun, kailangan mo ng diamonds para makapag-mint ka ng more yun. Ito, pwede mo din ibenta to into crow. Okay? So, pwede ka rin kumita. So, meron ding value tong mga, papakita ko sa inyo meron ding value lahat ng mga utility tokens. Okay? Lahat meron. Ito pala. Ayan. Right now, makikita mo, lahat pa yan, zero. Because, hindi ka magiging part ng blockchain economy ng Nitro hanggat hindi ka pa level 45 or 50. Alright? Kaya zero pa to lahat is because wala pang umaabot ng 45 or 50. Hindi pa nila siguro kailangan. I'm assuming, no? Hindi pa sila nakakapag-cash out, nakakapagbili ng ganito. That's why wala pang movement sa price nila. Ang current na gumagalaw lang ngayon is yung crow token. Kasi pwede mo itong bilhin eh. So, kumbaga, may nangunguna na. Okay? May nag-hoard na or may nagbebenta na. Kasi yung mga sumali sa pre-sale na Nitros, naka-earn. Sa mga nag-pre-sale, bumili ng NFT pre-sale ng Nitros, may kasamang crow token silang nakuha. So, siguro binenta nila yun para mabawi nila yung capital nila. That's why, moving na tong crow token. Now, balik tayo sa tokenomics nila. So, ang Wemix, ang trading of tokens, dito tayo nangyayari sa Wemix Play. So, ito yung decentralized exchange na. Meron ding iba pa. Meron tayong Phoenix Exchange. Pero I suggest dito na lang kayo, no? So, pag gusto mong bumili ng crow token, dito ka dadaan, no? Tuturuan ko sa yung tutorial mamaya on the latter part na. So, balik ulit tayo dito sa chart na to. So, makikita mo, ang initial supply ng crow is 5 million. And meron lang siyang max supply of 50 million. That's almost twice, more than twice, no? Ng Bitcoin max supply na 21 million. The rest, meron din 10 million max supply. So, lahat ng mga players sa in-game, syempre nagmi-mint yan ng crow. Dumadami yung supply ng crow. Once na nag-reach ng max supply of 50 million, hindi na makakapag-mint ng crow yung mga players. At gagawin nila, based sa tokenomics nila, based sa explanation nila, magbaburn lang sila na magbaburn. Alright? Para bumagsak yung supply. Tapos, yung mga na-burn, pwede mo ulit gamitin yon pang mint. Right? So, max supply lang talaga is 50 million. I'm not sure kung paano yung endgames na ganito, no? Pag may max supply, pag umabot sa max supply, ano mangyayari. I'm not totally sure. But, as you can see, ang pinaka-main token talaga dito is yung crow token. So, ang alpha call ko the other night is bumili ng crow token. Okay? Bumili ng crow token. Ang current price ng crow token ngayon is 3.73. I bought at the top, no? So, pwede nyo so hindi nyo ako masasabing ginagawa ko exit liquidity. I bought around 5.8 because some careless that I made, no? Careless move. That's why nakabili ako sa top 5.8. Right now, as of right now, March 13, 5:30 p.m., it's around 3.73. So, malaki ng binagsak. Ang current market cap niya is around 3.37 million. That's very low
for a game na almost 150 plus players. Ang peak players nila is 174,000 players. That's very low that's 3.37 million is very low for 179,000 players. That's why I have high conviction na you have to buy this Crow token. Now, speaking of Crow token, may mga na-miss out. Ano ba utilities ng Crow? No? Ang in-explain ko lang dito is yung pag-mint and pag-burn ng Crow. Ano ba ang kailangan ng Crow? Bakit mo kailangan bumili ng Crow? Ano ba yung use cases nila? So, first is sa NFT marketplace nila, pwede kang magbenta ng mga NFT characters doon. Kasi yung mga characters na create mo sa game, once na nag-reach ng level 50 yan, pwede mo siyang gawing NFT. At para maging NFT yung mga characters mo, mga level 50 characters mo, kailangan mo mag-buy ng diamonds, 8,000 diamonds. So, if mahirap mag-grind ng diamonds sa game, which I'm not sure kung mabilis or mahirap, ako right now, I'm level 31, wala pa akong nakukuha ng diamonds. Okay, yun yung sinasabi ko sa inyo. So, kung mahirap kumuha ng diamonds at gusto nilang gawing NFT yung character nila, kailangan nilang bumili ng diamonds. And kung kailangan nila, para makabili sila ng diamonds, kailangan nila bumili ng Crow. So, that's a buying pressure. One buying pressure ng Crow token. If gusto nilang gawing NFT yung characters nila. Okay? Sino naman bibili ng mga NFT characters ng level 50? Ito yung mga tamad magpa-level up from level 1 to level 50 kasi hindi rin biro yun. No? Kailangan mo talaga i-grind yun. Alright? So, yan yung one utility, yan yung one buying pressure ng Crow. Second is, lahat nga nitong 6 other utility tokens, kailangan mong dumaan sa Crow. Which means, kung gusto mong bumili ng more yun, kailangan bumili ng Crow. Right? So, that's another buying pressure from Crow. Crow talagang pinaka-main dito, no? So, ang strategy ko dito sa tokenomics ng Nightcrows, if I'm not mistaken, if tama ako, hindi ako nagkamali, is to buy Crow and hodl. Right? Buy Crow and hodl. Wag mo na sigurong wag mo na siguro gamitin yung Crow pang upgrade ng mga items, ng mga weapons. Kasi, kailangan mo ibalik yun eh. Kailangan mo i-grind yun para mabalik mo yung capital mo. Okay? So, I suggest is to buy Crow and hodl na lang. Huwag mo nang gagalawin yan. Kasi for me, it's very undervalued as of right now. Habang halal na, mainit-init pa yung game, hindi pa umaabot ng level 45 or 50 yung mga players. So, we're still early. Okay? But it doesn't mean na hindi babagsak no ng $1 or 0. No? Magandang lesson is yung Mirror 4. Pero ang kinagandahan sa Nightcrow is marami silang ginawang other mechanisms just to slow down the downward pressure ng Crow token. So, I have high conviction sa Crow if I'm not mistaken. No? Pwede pa rin ako magkamali. Kung gusto nyo na mas less risk, no? Pwede nyo bilhin yung Wemix. So, ang Wemix is yung blockchain na ginagamit ng Nightcrow. Yun yung main token nila, Wemix. So, bakit mas less risk ito and may chance din na pumaldo? Because, siyempre, lahat ng gustong sumali sa Nightcrow, lahat ng gustong bumili ng Crow token or any other tokens, kailangan nila bumili ng Wemix. So, if bumenta tong Nightcrow, no, marami naglaro, maraming gustong sumali sa blockchain economy, kailangan nilang bumili ng Wemix. So, this creates buying pressure sa Wemix. Hence, dapat tataas yung price niya. Hindi siya ganun kataas compared sa Crow token. Yung potential, mas mababa. Kasi ang market cap na ng Wemix is around 1.2 billion. While ang Crow is only 3.3 million. Okay? Hindi ko alam ano yung ceiling price ng market cap ng Crow. Hindi ko alam kung ano yung pinakamataas na attainment. Kailangan ko ng basis. Ang pinaka-basis na nakikita ko is yung Draco token from Mirror 4. Unfortunately, wala akong makitang chart kung saan makikita ko yung peak market cap niya. I hope meron sa inyo sa mga makakanood nito nakakaalam kung ano yung peak market cap ng Draco. Para meron tayong idea kung saan yung ceiling price ng mga ganitong klaseng token sa mga Wemix games. Okay? I hope marami kayo natutunan dito, no? Pag-usapan naman natin ngayon paano bumili ng Crow token, Wemix token, or any other tokens ng Nightcrows. Ito na yung tutorial part natin. So first of all, kailangan mo ng centralized exchanges. Ang ginamit kong centralized exchanges for buying Wemix is yung Bybit. So if wala pa kayong Bybit account, ang link for registration, for referral link ay nasa description lang, nasa baba lang. So dito ka magka-cash in, P2P, dito ka bibili ng Wemix. Now,
saan mo ita-transfer yung Wemix. So, meron tayong tatlong other wallets na available for Wemix. So, Wemix wallet, Una wallet, and Play wallet. Ayan. So, lahat to, it's a mobile. I mean, gamit ko is Una wallet, and Una wallet is a mobile wallet siya. I'm not sure sa Wemix wallet saka sa Play wallet, no. So, ang gamit ko is Una wallet, no. Pwede mo gamitin yung iba, pero ang gamit ko is Una wallet. Once nakabili ka na ng Wemix token sa Bybit, withdraw mo yan papunta sa Una wallet mo. So, sa Una wallet mo, meron yang wallet address. So, kakopy mo lang yung wallet address. Papakita ko na sa inyo kasi mga iba sa inyo nagreklamo na ba't di ko na gawing actual. So, ayan, ito yung wallet ng Wemix ko sa unang wallet ko. Paste ko lang yan. Then, withdraw mo na yung Wemix. So, antay ka lang. Sobrang bilis lang. Wala pang 1 minute. Wemix mo sa Bybit, nasa unang wallet mo na. Now, so okay na. So, kailangan mo mag-iwan ng konting Wemix for gas fee. So, okay, Wemix ang kailangan natin for gas fee. Now, punta ka sa wemixplay.com. Yan. Dito tayo mag-swap. Dito tayo bibili ng Crow token. Now, use your mobile phone. Open mo yung Una wallet. Then, scan mo yung QR code dito sa harapan ko. Click next. Sign. Ayan na. So, nakakonect na yung Una wallet ko sa website. Now, bibili ka na ng Crow token. Ayan, meron akong 1.2k na Crow. So, dito ako nabibili. Yung Wemix mo, well, gusto mo 2. Ayan, exchange, swap. Then, okay na. Officially, nakabuy ka na ng Crow token. So, pwede ka na mag-hold. It's up to you. Or gamitin mo yung Crow mo sa in-game. Nasa sa inyo na yan. So, if meron kayong questions kung paano laruin or kung meron kayong hindi na gets, leave na lang yung comment sa baba. So, yun lang. Bye-bye.